Hello mga paps. So, i-share ko lang ngayon guys yung mga naging travel namin nung super bago pa namin dito, no. So, syempre, nandito tayo sa magandang lugar. Gusto rin natin siyang i-explore. But of course, um, uh, kailangan nyo ng sasakyan or pwede namang mag-commute. Pero kasi ang challenge kasi doon pag may mga kasama ka mga bata, 'di ba? So medyo mahirap. In our case, tatlo yung kasama namin ng mga bata. So pag-usapan natin paano namin ginawa, ano yung mga gastos, you know. So, of course, kami dito uh, as an international student, yung wife ko at ako naman is open work permit. Pwede ka naman mag-drive, you know. Ang pagkakaalam ko, dito sa BC, 6 months kang pwedeng mag-drive and then kailangan mo nang kumuha talaga ng license. But, you know guys, ang nangyari nun, nung nagsimula kaming mag-process ng driver's license, doon namin na pag-alaman na pwede palang mag-drive ang international student all throughout the duration ng kanyang program, right? Kasi ang nangyari sa amin, kumuha na kami ng license, you know, nag-exam na kami, nag-actual, tsaka lang namin nalaman yon, no? Kasi pwede ka naman hindi muna kumuha, di ba? Kasi ang mangyayari nun, guys, pag nag-actual ka na, kailangan mong isurrender ngayon yung driver's license mo. So, hindi ka na pwede mag-drive, no? Pero anyway, so, kumuha pa rin kami. Pero, before that, bago kami kumuha ng aming license, on that 6 months, nakapag-travel kami kung saan-saan, you know. So, pumunta kami sa mga park, pumunta kami dun sa isang festival. Ito makikita nito sa Tulip Festival sa may Chilliwack. Siguro mga 1 hour plus drive from BC or from our place. Yes, sobrang ganda diyan guys kasi yun nga, yung flowers, makulay and everything. So, paano kami nakapunta diyan? So, syempre nag-rent muna kami ng sasakyan, you know. Nag-rent kami ng sasakyan. Hindi siya mura, guys. So, kung bibigyan ko kayo ng estimate, yung ni-rent namin is SUV for 3 days. Kung sa peso guys, siguro abot din ng mga, medyo mahal nga siya siguro mga 20k din. Peso. So, yun. Hindi siya mura. Kaya ang hirap din, 'di ba? Kasi gusto mong mag-travel dun sa mga places na gusto mo, kaso with a price. Yan. So, pero yun nga, sabi ko, okay lang din kasi nga, you know, na experience ng family ko yung ganyan lugar, 'di ba? Yung memories. So yun yung isang ano doon, isang parang sa akin sulit na rin. So ito sa ano to, sa isang lake to. Medyo papuntang Mission na rin. So medyo malayo. Kasama ko dito yung friend ko si Rafi tsaka yung family niya. So yan no. So guys, uupo lang kayo diyan. Yung habang nasa side kayo ng lake. Yan. So sobrang ganda guys. Sarap dito mag-travel lalo na pag meron na kayong sariling sasakyan. Madali na, no. Pero Hi, sir. yun. So siguro mga nakailang beses din ako naka-rent ng sasakyan, no. Bago talaga kami nagkaroon ng sarili naming sasakyan. Pero yun, pwede nyo i-explore yun. Again, pero let's say single ka naman or meron ka namang or mag-asawa lang kayo, wala pa kayong mga anak, no? Pwede naman kayo mag-commute, guys, kasi maganda rin naman dito yung pagko-commute. So okay din, 'di ba? Tsaka ano din 'yun, magagamay din
magagamay nyo din yung yung kung paano sumakay ng mga public transportation dito. Sa ano naman, very safe naman kapag nagta-travel ka dito. Yun. So sabi ko kanina medyo pricey kapag nag-rent. I think nag-rent kami nun sa Avis eh. Sa Avis kami nag-rent ng sasakyan. Tapos pag nag-rent kami guys, sinusulit talaga namin. So nagse-set up kami ng pupuntahan namin na place, hahanap kami ng siguro magandang lake or magandang park, yan. Tapos hindi lang kami mamamasyal. At the end of the or yung bago namin isoli sa sasakyan, we make sure na mag-aano na rin kami, go grocery, ganun. So talagang nasusulit din namin yung pag-rent ng sasakyan. Ayan. Pero talaga dito, pag may mga kasama ka mga bata, ganyan, advisable talaga guys na na meron kayong sasakyan. Kasi ang hirap din eh. Mahirap na mag-travel pag meron ka mga kasama mga bata. Para din sila, comfortable din sila dun sa travel. Yan. So, kita niyo yung lake na yan, no? So, yan, guys, napaka calm lang dyan. Kumbaga, uupo ka lang sa isang side, tapos, maririnig mo yung mga huni ng ibon, mga ganon. Yan. Ito naman, sa may downtown to area, So, since, yan. So, yan yung mga napuntahan agad namin, no? Nung bago pa kami dito, siguro mga lang to, siguro mga 2 months since nagland kami dito. Talagang sinulit din namin, no? Kasi I think ang may work pa lang niyan is yung wife ko pa lang eh, no? So wala pa akong work niya, naghahanap pa ako ng work ko. So yun, kaya din sabi ko sa sarili ko, habang wala pa akong work, sulitin ko na yung time, no, na makapag-travel din or makapunta sa mga places like this. I think this is aquarium, no? So yan, maganda rin to na lugar, para siyang sa atin, Manila Ocean Park, pero of course mas maganda, 'di ba? Ayan, so nag-enjoy yung mga kids diyan kasi maraming mga type of fish, yan, yung mga animals, 'di ba? So maganda rin na mapuntahan ng mga kids. So nag-enjoy talaga kami diyan. So yun. Dito guys, I would say na necessity ang sasakyan, lalo na pag may family ka na dito, may mga anak ka. Hindi siya kapritsyohan lang, no? Kasi talagang kakailanganin mo talaga siya. Saka guys, napakalaki ng Canada at napakadaming magagandang lugar dito sa Canada na pwede mong ma-explore, no? Na again, pwede naman kayong mag-commute, pwede naman ng public transportation, pero iba pa rin yung sarili mo yung sasakyan, sarili mo yung schedule, 'di ba? Mas mapaplat mo ng maayos yung yung mga pupuntahan nyo, 'di ba? So, ayan, sobrang nag-enjoy dito yung mga kids ko, lalo na tong aking bunso. Ayan, so first time din niyang makapunta sa ganitong lugar. Kaya sobrang saya. Tapos yan, meron ding show, ganyan. So, tsaka guys, ang Canada is talaga, yung pinangangalagaan nila yung environment nila, 'di ba? Nung nagland kami dito, yan yung isa sa mga una kong napansin dito sa Canada, na ibang klase ang mga puno dito. Talagang hindi lang siya basta puno, malalaki at mga
matatandang puno na talaga. Kaya sariwa ang hangin dito guys kahit nasa downtown kayo. Feel mo yung pagkalinis nung mga puno. Lalo na guys kapag nagpunta pa kayo sa mga park, lake, ganyan. So yun. Yan guys. So yan. Again, shinare ko lang ulit to para, para din parang makita ko lang din siya ulit, para nasa YouTube siya. Pwede ko siyang balikan at saka mai-share ko rin sa inyo at saka sa family ko yung mga happenings namin dito sa Canada, So napakagandang country guys. So tsaka talaga siya, pang family talaga. Yun lang yung masasabi ko. So yeah, so yun lang ulit for now guys. So thank you again for watching. So again, patuloy lang ako magpo-post ng mga past namin ng mga videos, yung mga pwede ko ma-share, at saka yun nga, of course, para din gusto ko lang ding balikan yung mga nangyari sa amin since nakarating kami dito way back April 2022. So nag-enjoy lang din ako na makita ko yung mga pictures namin, yung mga videos, So yeah. So salamat again guys. So see you again on my next vlog or on my next video. Thank you guys.